kung matagumpay mong naiwasan ang lahat ng analysis at spoiler tungkol sa pelikulang ito. Makikita mo ang pinakamahusay na pelikulang kriminal at misteryo sa nakaraang dekada. Ito ang tanging pelikula kung saan ang kasamaan ay nagtagumpay laban sa kabutihan. At hanggang sa huli hindi natagpuan ang katawan ng bata. Kung hindi mo tapusin, hindi mo mahuhulaan kung sino ang mamamatay tao. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Ako ay isang paypang hindi makapagsalita, ngunit takot sa akin ang lahat ng tao sa nayon. Dahil noong ako ay bata pa nakipag-away ako at napugot ang aking dila. Kaya ang paraan ko ng pakikipag-usap ay ang kamao na sumasagisag sa karahasan, unang pagdududa, kawalan ng pananalita. Habang ang lahat ng tao sa nayon ay nalulunod sa kasakiman, sa pagpapalawak ng minahan at paglilipat ng buong nayon. Ako lang ang matigas ang ulo at ayaw pumirma. Dahil sa mga nakaraang taon nakita ko kung paano naging mataba ang mga may-ari ng minahan. Para makatipid, nagbutas sila ng 1,000 metrong malalim na balon para magbuga ng maruming tubig na may mabigat na metal sa ilalim ng lupa. Ang kapitan ng nayon nakasabwat ng mga may-ari, may tambak ng mineral water sa bahay. Samantalang ang aking asawa ay walang malinis na tubig na maiinom. Marami sa nayon ang nagkasakit ng malubha, hindi na makabangon sa kama. Dahil sa pera kinalimutan nila ang lahat ng ito. Naging kakaiba ako sa kanilang daan tungo sa kayamanan. Sinubukan nila akong pilitin at takutin. Pinapanta nila ang magkatay para takutin ako. Uminom ka na ng alak, kumain ka na ng karne. Kung walang mangyayari ngayon, hindi ka makakaalis. Pero hindi ako natatakot sa pananakot at karahasan. Binuhusan ako ng magkatay ng serbesa sa mukha. Hindi ko na may dilat ang mga mata. Sa aking pagpupumiglas may nahawakan akong bagay. At sa takot ay isinaksak ko sa kanya. Natablahan ako ng dugo, naging iisang mata na lang ang magkatay. At ako ay nagkautang ng malaking gastos sa ospital. Balak ko lang sana magtrabaho sa labas para magbayad ng utang. Ngunit ngayon habang nakikipag-away ako sa kapwa manggagawa, sinabi sa akin ng kanayon na wala ang aking anak. Agad akong umuwi. Una kong naisip ang magkatay na galit sa akin. Tama nga, pagpasok ko sa tindahan, may narinig akong umiiyak na bata sa kwarto niya. Akala ko si Lizzie, anak ko. Hindi ko pinansin ang asawa ng magkatay. Tumakbo ako papunta sa pinanggalingan ng iyak. May nakita akong batang may maskara ng Ultraman. Ngunit nang tanggalin ko ang maskara, nalaman kong ito pala ang abnormal na anak ng magkatay. Nahiya ako at ibinalik ang maskara sa kanya. Pag-uwi ikinwento ng aking asawa ang mga detalye ng pagkawala ng anak. Matagal akong tumitig sa labas ng bintana. Marami akong naging kaaway sa mga nakaraang taon. Hindi ko alam kung sino ang may gawa. Sa huli tinawagan ko na lang ang paaralan ng anak ko. Ngunit walang sumasagot sa telepono ng paaralan. Dahil abala ang mga pinuno sa paghahanda para sa isang mahalagang bisita. Kamakailan nagkaproblema ang may-ari ng minahan na si Chang Wan Ian. May nagsumbong na ilegal ang kanyang pagmimina. Mabuti na lang tinulungan siya ng abogado niyang si Xu Wenji na gumawa ng peking ebidensya. Kaya nakaiwas siya sa parusa ng batas. Ngunit patuloy pa rin ang negatibong balita sa internet. Kaya nagdonasyon siya ng malaking halaga sa Hope Elementary School para magkaroon ng magandang imahe. Alam niyang hindi maiinom ang tubig sa nayon. Kaya kumuha siya ng kamatis at kinain. Tumulo ang pulang katas sa mamahalin niyang damit, parang dugo ng ilang tao. Ang paglinis niya ng katas gamit ang panyo, parang paglilinis niya ng bakas ng pagpatay. Matapos tanggihan ng paulit-ulit, ang imbitasyon ng prinsipal na magsalita sa entablado, ikalawang pagdududa, pagkukunwari. Sinuot niya ang simpleng Amerikana ng prinsipal, para sa headline photo ng bukas na dyaryo. Ngunit ang tunay niyang buhay ay hindi simple. Siya lang ang kumakain ng mesa-mesang karneng tupa. May taong naghihiwa pa para sa kanya. Sa harap niya ay ang kanyang kaaway na si Mr. Lee. Bilang pangunahing sospek sa pagsumbong ng ilegal na pagmimina, nagpa siya si Chang na maging magalang muna. Tikman mo, masarap ang karne. Ako ay Budista, kumakain lang ako ng gulay. Hindi magandang ugali yan. Ang tupa, kumakain din ng damo. Pero ako kumakain ng karne. Parang tungkol sa tao ang sinasabi. Pero tungkol ito sa survival of the fittest sa kalikasan. Gaya ng tupa, ganoon din ang tao. Naramdaman ni Mr. Lee ang panganib. Tumayo siya para umalis, ngunit hindi siya palalampasin ni Chang. Mr. Lee,
Pinapasabi ng driver nyo, ayaw na raw niya. Hawak ang susi ng kotse na may dugo. Alam ni Mr. Lee na hindi siya makakaalis ngayon. Kahit paulit-ulit niyang sinabing hindi siya ang nagsumbong. Alam ni Chang na hindi nga siya. Pero inutusan pa rin ni Chang ang kanyang tauhan. Naipasok sa bibig ni Mr. Lee ang duguan na karneng tupa. Ang tunay na layunin ni Chang ay ang minahan ni Mr. Lee. Ang permit sa 2 lambak sa hilagang bundok. Nasa iyo, diba? Pirmahan mo ito. Ituturing kung bayad mo na. Hindi pwedeng ibenta ang permit sa pagmimina. Labag sa batas. Hindi ko kailangan ng permit mo. Gusto kong ibenta mo sa akin ang kumpanya. Pero hindi alam ng mapang-api na si Chang. Nasa hinaharap may isang pipi. Nasisira sa kanyang pagkukunwari gamit ang kamao. At ipapakulong pa siya. Sa kabilang dako hinahanap ko si Lizzie sa daan kung saan siya nagpapastol. Umaasang makikita ko siya sa kabila ng bundok. Ngunit nabigo ako. Dinala ako ng aking kutob. Sa mga batong nakakalat sa ilalim ng cell tower. Hindi ko alam na ito ay ginawa ni Lizzie bago siya nawala. Piramide ang ginawa niya, katulad ng pangalan niyang Lizzie. 3 batong nakapatong, ngunit nakita kong nakakalat na. Ngayon iniisip ko na ito ay palatandaan, na baka patay na si Lizzie. At gumuho na ang pag-asa kong makita siya. Hindi tinanggap ng pulis ang aking reklamo. Pinaghintay lang ako ng balita. Bilang ama pinalawak ko ang paghahanap kay Lizzie. Dala ang kanyang litrato. Tinanong ko ang maraming driver. Ngunit wala silang nakitang katulad niya. Hanggang makarating ako sa isang minahan na ilang kilometro ang layo. Doon may nakaalam tungkol kay Lizzie. Kahit hindi pa rin siya nakita ng mga manggagawa. Nakita ng matandang tagaluto na nagugutom ako. Binigyan niya ako ng pagkain. Nang dumating si Lao Jin tauhan ni Chang. May dala siyang mga tao para manggulo. Hindi lang nila inagaw ang minahan ni Mr. Lee. Ayaw pa nilang magbayad ng sahod. Pinaalis nila ang mga manggagawa. Hindi pumayag ang mga manggagawang 6 na buwang hindi nabayaran. Agad na nagsuntukan ang magkabilang panig. Gusto ko lang sana manood. Ayaw kong magkaproblema bago ko makita si Lizzie. Ngunit nadamay ang matandang tagaluto sa away. Halos patayin siya ng isang siga. Para gumanti sa kanyang tulong. Napilitan akong tumulong at sinugod ang siga. Nang lumabas ako, seryoso na ang labanan ng 2 grupo. Marami ng sugat ang mga manggagawa. Instinct kong awatin sila. Nakalimutan kong pipi ako. Kaya ginamit ko ulit ang aking kamao para magsalita. Ngunit hindi ko kaya ang marami. Ang bakal na basta ko na lang itinapon. Tumama sa bintana ng Hummer ni Chang. Tinawagan ni Lao Jin si Chang para ibalita ito. Hindi raw tagaminahan. Naghahanap ng anak. Nang marinig ni Chang na naghahanap ako ng bata, matagal siyang natahimik. Hindi kagaya ng dati hindi siya nagalit. Pinapantalang niya ako kay Lao Jin. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong makita si Lizzie. Kahit napapalibutan ako ng mga maton. Ipinakita ko pa rin ang litrato at tinanong kung kilala nila si Lizzie. Ang batang ito, nakita ko na, kaya natural lang na. Pumunta ako sa opisina ni Chang. Pagpasok ko agad kong nakita ang malaking piramide. Parang nakaupo si Chang sa tuktok tema ng pelikula. At ako ay nasa pinakailalim. Unang pagkikita kay Chang. Akala ko mabait na mayamang negosyante siya. Itinuro ko ang litrato. Pagkakuha ni Chang ng litrato, matagal niya itong pinagmasdan. Ang kakaibang tingin niya, parang may tinitiyak. Ngunit nang tanungin niya si Lao Jin tungkol sa bata, malabo ang sagot nito. Gabi na raw hindi nakita ng maayos. Galit na galit ako sa kanyang kasinungalingan. Dahil sa minahan, siguradong sigurado siyang nakita niya si Lizzie. Ngayon tinatanggi niya, ngunit tiyak ako na nasa kwartong ito si Lizzie. Dahil mula nang pumasok ako, pakiramdam ko sa madilim na katabing kwarto. May mga matang pambata na nakatitig sa akin. Napansin ni Chang ang aking tingin. Naintindihan ni Lao Jin at isinara ang pinto para pigilan ang aking pagtatanong. Ngunit kakaiba, hindi lang hindi ako pinabayad ni Chang sa salamin. Inimbitahan pa niya akong magtrabaho sa kanyang minahan kapag nakita ko na ang bata. Ngunit pagkaalis ko, bigla akong binugbog ni Lao Jin at ng kanyang mga kasama. Hindi mo na kailangang bayaran ang salamin. Pero kailangan mong masaktan. Ang pagmamarunong ni Lao Jin na ito, ang nagpatunay na nasa kanila si Lizzie. Nang makauwi ako ng sugatan, sinabi ng kapitbahay, noong araw na nawala si Lizzie, may nakita siyang mamahaling kotse sa may entrada ng nayon.
Agad ko siyang hinayla sa loob. Binuklat ko ang kalendaryo sa pahina ng Hummer. Tinanong kung ito ba ang kotseng nakita. Matapos niyang sabihing hindi, itinuro niya sa kalendaryo, ang kulay abong sedan. Hindi ko pa nakikita ang kotseng iyon. Samantala muling iniimbestigahan si Chang. Nalaman ang tungkol sa peking ebidensya nila ni Xu Wenji. At ilang araw nang hindi siya makontak si Xu Wenji, kaya sigurado siyang ipinagkanulo siya nito. Ngunit si Xu Wenji na materyalistiko. Bakit niya ipagkakanulo ang sarili? Siya rin naman ay kasabwat. Ilang taon din siyang makukulong. Hindi maintindihan ni Chang. Siya na laging tinatamaan ang target sa pana. Ngayon ay nagkamali, hanggang sa sinuri niya ang bag. At nakitang nawawala ang dulo ng isang pana. Hinanap sa buong bag pero wala. May nakababahalang ideya sa kanyang isip. Bigla niyang naintindihan kung bakit. Ipinagkanulo siya ni Xu Wenji ikalimang pagdududa, nawawalang dulo ng pana. 3 pamilya ang hindi nakatulog ng gabing iyon. Pinagalitan ako ng aking asawa. Kasalanan mo lahat, alam kong galit siya sa akin. Kung hindi dahil sa aking galit, na ikinabulag ng magkatay, at kailangang magtrabaho sa malayo para magbayad. Siguro nakapagsalba ako bilang Ultraman, na paborito ng aking anak. Kinabukasan nagprint ako ng daang mga paskil. Saglit na, napagkamalan kong anak ko, ang batang nanonood ng Ultraman. Bago ako umalis dahil sa pagmamahal, hinimas ko ang kanyang ulo. Tulad ng dating ginagawa ko sa anak ko. Ang ganitong ilusyon na kasama ko pa ang anak ko. Ang nagbibigay sa akin ng lakas na maghanap. Sa daang kilometrong kalayuan para sa kahit anong bakas. Sa panahon ng family planning at pagkontrol sa populasyon. Si Lizzie ang tangi kong anak. Nang maghandang sumakay sa bisikleta. Nakatayo sa likod ko ang abnormal na anak ng magkatay. Iniabot niya sa akin ang kanyang paboritong maskara ng Ultraman. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Tiningnan ko lang sandali, at nagpatuloy sa paghahanap sa aking anak. Ang Ultraman ay tema sa buong pelikula. Maaaring hulaan ng manonood ang kahulugan. Halos 1 linggo nang nawawala si Lizzie. Sa dami ng tao walang may alam tungkol sa kanya. Maliban sa akin walang nagmamalasakit. Sa buhay ng isang batang estranghero. Hindi ko inaasahan na ang aking kaaway na si Lao Jin ay magbibigay muli ng pag-asa. Kinuha ko ang helmet at wrench ng mekaniko. Sumakay sa aking lumang bisikleta. Sinundan si Lao Jin sa liblib na lugar. Maganda at nasuran sila ng kotse. Masama at nasuran din ang aking bisikleta. Hindi na umaandar kahit anong gawin ko. Nang magkatinginan kami ni Lao Jin. Para hindi magmukhang mahina, nangyari ang eksenang ito na nakakatawa ngunit seryoso. Pinalo ko siya ng wrench sa likod, at sinuntok at sinipa ng ilang beses, hanggang hindi na siya makabangon. Natakot at tumakas ang isa pa niyang kasama, ngunit nang aalis na ako, may nakita akong sako na hugis tao sa kotse, at nang hawakan ko ang hugis, nakumpirma kong batang kaedad ng anak ko ang nasa loob. Akala ko natagpuan ko na ang aking anak, bubuksan ko na sana ang sako para tiyakin. Tumawag ng maraming katulong ang kanyang kasama. Walang oras mag-alinlangan. Binuhat ko ang sako at tumakbo sa bundok. Dahil pamilyar ako sa lugar, nakaiwas ako sa kanilang paghahabol. Nagtago sa paanan ng bundok, sa kuwebang hindi ko pa nakikita noon. Ngunit nang buksan ko ang sako, isang di kilalang batang babae ang nasa loob. Samantala si Xu Wenji na matagal nang nawala, tumawag kay Chang. Nasa iyo ba ang anak ko? Nasa iyo naman ang gamit ko. Anong gamit? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung ganoon pasensya na. Hindi ko rin alam nasaan ang anak mo. Hindi alam ni Xu Wenji kung anong gamit ang tinutukoy ni Chang. At ang aking muling pag-asa ay muling nawala. Hindi ko matanggap, at mas kakaiba pa, pakiramdam ko sa mas malalim na bahagi ng kuweba. May pamilyar na matang nakatitig sa akin. Parang noong araw, na nakita ko ang matang iyon sa kwarto ni Chang. Ngunit mabilis itong nawala, ngayon mas mahalaga ang iligtas ang batang babae. Nakita ko ang telepono ng magulang sa ID niya. Walang signal sa kuweba, kaya habang iniiwasan si Lao Jin, umakyat ako para humanap ng signal. Sa wakas nakatawag ako, at si Xu Wenji ang sumagot. Ngunit nakita ko ni Lao Jin. Dahil pipi ako, tumakbo ako habang nagtitext sa kanya. Hindi ko na nasabi ang pangalan ko. Sinabi ko lang na magkita sa Gufeng Village.
Naisip ni Xu Wenji na ang di kilalang numero ay may kinalaman sa kanyang anak, kaya agad siyang pumunta sa Gufeng Village. Tingnan niyo ang kotse ni Xu Wenji. Di ba ito ang kulay abong kotse na nakita ng kapitbahay? Ipinagkanulo ako ng kapitan. Muntik na akong mahuli ni na Lao Jin. Ngunit sa kanto kung saan may nakaparadang truck, nawala nila ulit ako. Hoy, may nakita ka bang lalaking tumakbo dito? Ang driver ng truck ay ang bulag na magkatay. Nang makita niya ang nakakatakot na mukha, umatras si Lao Jin sa takot. Basta na lang itinuro ng magkatay ang direksyon. Para paalisin sila, malayo na sila. Doon lang ako umupo ng diretso sa likod. Walang maniniwala na ang magkatay na galit sa akin. Ang tutulong sa akin sa oras ng kagipitan. Nang malaman niyang hindi ko pa nakita ang bata, tinawag niya akong walang kwenta. Hindi ako nagalit kahit mainit ang ulo ko. Unang beses kong naisip na itigil ang paghahanap kay Lizzie. Siguro isang sigarilyo lang ang makakapigil sa aking kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Hanggang may tumawag sa akin. Zhang Baomin, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nasa amin ang anak mo. Kung gusto mong makita siya, ibalik mo agad ang batang babae. Naalala ko ang pamilyar na mata sa loob ng kwarto. Ito ang huling pag-asa ko. Nang dumating si Xu Wenji sa Gufeng Village at tatawag sana sa akin, lubat na ang kanyang telepono. Ang pinakamalapit na lugar para mag-charge ay ang kainan ng magkatay. Habang nag-charge siya, ang abnormal na anak ng magkatay na may maskara ng Ultraman ay walang tigil na nakatitig sa kanya. At lumapit pa, gumawa ng galaw na parang humihila ng pana. Simpleng galaw lang ng isang abnormal. Ngunit ang bihasa na abogadong ito ay natulala sa takot. Nagmadali siyang lumabas ng kainan. At nabangga pa ang magkatay. At dahil sa banggaang iyon, nakita ni Xu Wenji ang mas nakakagulat na bagay. Paskil ng nawawalang tao, sa pamilyar na mukha ng bata, at pamilyar na numero ng telepono. Hindi ba ito ang misteryosong tumawag sa kanya? Samantala si Lao Jin na hindi ako nahuli, nanginginig na naguulat kay Chang. Nang biglang nasira ang meat grinder dahil sa buto. Parang may nakabara na buto. At ako ang matibay na butong nakabarang sa lalamunan ni Chang. Dapat kong malaman ngayon kung ano ang nasa kwartong iyon. Binilang ko ang mga tauhan ni Chang. Mahigit 100 kaya ko yan. Habang nakikipagbakbakan ako sa mga tauhan, hindi pa alam ni Lao Jin na malapit na ako. Dapat niyang ibalik ang batang babae. Niloko ko siya. Sinabi kong nasa akin ang anak niya. Ang tawag niyang iyon, para mahuli ako. Hindi niya alam na ang pagmamarunong niya ang siyang ikamamatay niya. Kunwaring kalmado si Chang, pero balisa na ang kanyang kalooban. Ang pilit niyang tinatagong sikreto. Paulit-ulit na inilalantad ng kayabangan ni Lao Jin. Kinuha niya ang ashtray at hinampas sa ulo ni Lao Jin. Hindi na inisip ang 10 taong paglilingkod nito. Noong araw na iyon sa opisina ni Chang, nakita ko si Lao Jin na duguan at walang malay. Hanggang ngayon hindi ko maintindihan bakit ang malupit na si Chang ay pinalampas ako noon at inimbitahan pang magtrabaho sa kanya. Nang lumabas si Chang, sira na ang kanyang opisina. Natalo ko ang daan-daan niyang tauhan. Hindi sila makakalaban sa akin dahil pera lang ni Chang ang habol nila. Pero para sa anak ko handa akong mamatay. Nang papalapit na ako sa pintong iyon para malaman ang katotohanan, kinuha ni Chang ang piramideng simbolo ng kapangyarihan at hinampas sa aking ulo. Nang magising ako, pinigilan ako ng 2 tauhan sa upuan. At kusang binuksan ni Chang ang pinto. Agad akong pumasok, dasal sa puso na nandoon si Lizzie. Ngunit puro hayop na nakatago ang nasa loob. Ayon kay Chang, ito ang mga iligal niyang nahuli nitong mga taon. Ang kakaiba, kahit sinira ko ang kanyang opisina, hindi niya ako papanagutin. Ito ay malaking pagkakamali. Nakita mo na. Hindi nasa akin ang anak mo. Niloko ka lang ng aking tauhan para ibigay mo ang batang babae. Nasaan ang batang babae? Puno ng pagkabigo ang aking mga mata. Tinanggap ko na ang katotohanan. Sa bahay nagsusunog ng papel ang aking asawa. Naghihintay ng balita, may dumating na di inaasahang bisita. Para hanapin ang anak, nagkunwaring tutulong si Xu Wenji para kay Lizzie. Para kuhanin sa asawa ko ang impormasyon tungkol sa akin. Hindi siya makapagsalita. Bakit ganoon? Nakipag-away noong bata siya at napugot ang dila. Tumawag siya sa akin.
Kinuha ni Chang ang aking telepono at sumagot. Narinig niya ang pamilyar na boses. Zhang Baomin ba ito? Naririnig mo ba ako? Nasaan ang anak ko? Pwede mo bang i-text sa akin? Tahimik na binaba ni Chang ang telepono. At nag-text kay Xu Wenji. Magkita bukas sa likod ng bundok. Dahil alam ni Xu Wenji na pipi ako. Hindi siya naghinalang may mali. Sa mga pakiusap ng aking asawa na tulungan hanapin si Lizzie. Mabilis siyang umalis sa aming bahay. Wala na ang dating sigasig. Kami ay paraan lang para mahanap ang kanyang anak. Walang pakinabang hindi na siya magsasayang ng oras sa asawa ko. Kinabukasan tinalian ako ni Chang sa likod ng kotse. Para ipagpalit kay Xu Wenji. Para sa bagay na ikapapahamak niya. Nagpupumiglas ako. May nahawakan akong matalim sa sulok. Itinago ko sa kamay. Para putulan ang lubid sa paa at makatakas. Hindi napansin ni Chang. Nang huminto siya at buksan ang likod. Sinipa ko siya ng malakas. Sinipa pa ng ilang beses. At tumakbo sa bundok. Nakasalubong si Xu Wenji. Isasama ko sana siya sa anak niya. Nang humarang si Chang na may hawak na pana. O hindi mo na makikita ang anak mo? Anong bagay? Wala siyang kinalaman dito. Paalisin mo muna siya. Kung hindi ko makuha ang bagay, walang aalis. Hindi ko alam ang gusto mo. Ebidensya. Anong ebidensya? Abogado ka. Alam mo kung ano ang pwedeng maging ebidensya. Nalilito pa rin si Xu Wenji. Simula pa lang ebidensya na ng ebidensya ang sinasabi ni Chang. Pero hindi niya alam kung anong ebidensya ito. Napatingin siya sa akin. Parang may naalala siyang mahalaga. Alam kong nawala ang anak niya. Hindi ko maintindihan ang palaisipan nila. Galit lang ako kay Chang sa paulit-ulit na pagsisinungaling. At dahil sa hindi ko pag-unawa sa mga salitang ito, hindi ko nahanap ang aking anak. Huwag kang gumalaw. Kung hindi, huwag kang gumalaw. Papatayin mo rin ba siya? Pansinin ang salitang rin na ginamit ni Xu Wenji. Ibig sabihin may pinatay na si Chang noon. Biglang may tunog ng alarma sa ibaba. Nang maguluhan si Chang, kumuha ako ng patpat at inihagis. Napabitaw siya ng pana. Mabuti at gasgas lang sa balikat ang tama. Agad akong lumusab at nakipagbuno. Nagising ang batang babae sa kuweba. Napatingin siya sa mas malalim na bahagi. Parang may matang nakatitig sa kanya. May narinig siyang mga yabag. Unti-unting lumakas ang mga yabag. Nakita niyang isang batang lalaki. Siya ang anak kong matagal kong hinahanap. Si Zhang Lei. Kinalag ni Lizzie ang tali ng batang babae. Hinayla siya patungo sa tuktok ng bundok. Habang nakikipagbuno ako kay Chang. Nanood lang ang makasariling si Xu Wenji. Walang awa si Chang. Wala na ang dating pagkukunwari. Siguro dahil, alam ko na ang tungkol sa ebidensya. Gusto niya akong patayin para manahimik. Nang halos mawalan ako ng hininga sa pagsakal niya. Kinuha ko ang dulo ng pana sa kotse. At isinaksak sa kanyang hita. Sinuntok ko siya hanggang hindi na makagalaw. Pero hindi ko siya pinatay. Sa pagmamadali ni Xu Wenji, tumakbo kami sa kuweba. Gumamit ang direktor ng montage. Pinagsama ang eksena ng aming pagtakbo. At paglalakad ni Lizzie at ng batang babae. Para ipakita ang pagmamadali, at panganib sa batang babae. Nang tanggalin ni Chang ang matalim sa hita, nakita niyang ito ang nawawala niyang dulo ng pana. Paulit-ulit niyang tinitigan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Puno ng takot, gulat at pagkabahala ang tingin. May halong tuwa na parang nakatakas sa kamatayan. Dahil walang tao, malalim niyang inilibing ang dulo ng pana. Samantala nakarating kami ni Xu Wenji sa kuweba. Ang pamilyar na lugar ay nagpaalala ng takot kay Xu Wenji. Habang papalapit siya sa kuweba bumabagal ang lakad. Lalo siyang natatakot at nagpapanik. Hindi tulad ng magulang na nagmamadali. Nang ituro ko ang kuweba, halos bumagsak si Xu Wenji sa takot. Sa dilim ng kuweba, parang may nakatatakot na halimaw na nakatingin. Tumingin siya sa akin, dahil sa sakit ng sugat ko. Hindi ko napansin ang kakaiba niyang kilos. Sa huli ang pagmamahal sa anak ang nanalo. Tumakbo siya sa loob at binuhat ang halos patay na anak. Habang dinala ni Lizzie ang batang babae sa tuktok. Sa kabila ay lungsod na puno ng usok. Magkaibang mundo sa magkabilang bundok. Sumisigaw si Xu Wenji sa pangalan ng anak. Parang narinig ng anak sa tuktok ang sigaw ng ama. Lumingon siya sa direksyon ng sigaw. May kasalanan ako sa pagkamatay ng batang babae. Ako ang nagdala sa kanya sa kuweba. Habang nagsisisi ako, dumilat ang anak ni Xu Wenji.
Hindi siya makatingin sa akin sa tuwa. Tumingin pa siya sa kuweba bago umalis. Akala ko may sasabihin siya. Pero buhay ang kanyang anak. Hindi ko alam kung buhay pa ang akin. Hindi ko maintindihan. Muntik nang mapatay ni Chang ang anak niya. Pero may plano silang tinatago sa akin. May anak ka pang aalagaan. Alam kong may paraan ka. Walang diwa akong hawak ang duguan na paskil. Hindi ko alam na iyon ang pinakamalapit kong pagkakataon na mahanap ang anak. Inamin ni na Chang at Xu Wenji ang iligal na pagmimina, nang tanungin ng pulis kung may iba pang sasabihin. Matagal na natahimik si Xu Wenji. Naalala niya ang bagay na gusto niyang ilihim habang buhay. Ang pana mo, kakaiba. Ito. Malakas. Bata, magkano ang tupa mo? Naalala niya ang kanyang anak. Naalala niya ang kuweba, kaya isinuot niya ang salamin at itinago ang katotohanan. Wala na. Hindi pa ako naiyak sa buong buhay ko. Ngunit nang gumuho ang bundok na may kuweba, hindi ko napigilan ang pagluha. Pagkatapos noon may maliit pa ring pag-asa. Araw-araw nagdikit ng paskil na walang pumapansin. Yakap ng asawa ang paboritong tupa ng anak hanggang mabulag sa pag-iyak. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakita ang anak namin. Pakiramdam ko wala na si Lizzie. Ang lahat ng katotohanan ay naitala sa guhit ng abnormal na anak ng magkatay. Palaging may maskara ng Ultraman ang abnormal. At puno ng sticker ng Ultraman ang bahay namin dahil kay Lizzie. Kaya ang dalawang bata, siguro naging magkaibigan dahil pareho ang hilig. Nang pupuntahan ng abnormal si Lizzie para maglaro, nakatago siyang nakakita ng lahat. Dahil may kapansanan siya, hindi niya masabi ang nakita. Kaya iginuhit niya. Ito ang dahilan ng kanyang kakaibang kilos sa pelikula. Kung mapapansin natin ang isang detalye, malalaman natin ang tunay na pagkamatay ni Lizzie. Gumawa siya ng mainit na tulugan para sa tupa. Kaya mahalaga sa kanya ang mga tupa. Mahilig magpana si Chang. Nang gusto niyang bilhin ang tupa para target ng pana. Para protektahan ang tupa, napana ni Chang si Lizzie. Tulad ng mga hayop sa kwarto ni Chang. Naging tropeyo siya, nakatago sa dilim pinapanood ang ama. Sa utos ni Chang, kasama niya si Xu Wenji na itinago ang bangkay ni Lizzie sa kaloob-looban ng kuweba. Nang gumuho ang bundok, nalibing ang katotohanan magpakailanman. Dito nagtatapos ang pelikula. Ngayon ang review ng pelikula. Ayon sa manonood ito ang pinakamabigat na misteryosong pelikula. Gaano kabigat? Kamakailan napapanaginipan ko ang mga detalye at simbolismo ng pelikula. Ilang araw na akong ayaw makipag-usap. Dahil ang pelikula ay tungkol sa isang salita, kawalan ng tinig. Isa pang magandang likha ni Direktor Zin Yuken pagkatapos ng Kaliga na Puso. Bakit pipi ang bida na si Zhang Baomin? Bakit marami at brutal ang mga labanan niya? Una, naaalala mo ba sa simula, ang piramide na binigyang diin ko? Zhang Baomin, Xu Wenji, Chang Wan iyan. Kumakatawan sa tatlong uri ng lipunan. Sa ilang dahilan, tatawagin nating mababa, gitna at mataas. Si Chang sa mataas ay mapagkunwari at malupit. Isang mamamatay tao. Nagpapanggap na kawang gawa sa paaralan. Si Xu Wenji sa gitna ay makasarili. Kasabwat siya ni Chang. Itinago ang katotohanan sa pagkamatay ni Lizzie. May sandata ng batas, ngunit piniling tumahimik. Si Zhang Baomin sa mababa ay walang tinig at lakas. Bilang pipi, hindi siya makapagsalita, walang mapipili. Ang kanyang kamao lang ang kaya niyang gamitin. Palagi siyang nakikipagbakbakan, dahil ang kamao lang ang tanging paraan niya ng paghingi ng karapatan. Ngunit hindi nadala ng karahasan ang katotohanan. Pangalawa, kahit plaka ng kotse ay tungkol sa uri ng lipunan. A ang plaka ni Chang. B ang plaka ni Xu Wenji. C ang plaka ni Zhang Baomin. Sa huli, ang Ultraman na paulit-ulit sa pelikula ay sumisimbolo ng katarungan, ngunit nakakatawa. Hindi nagsasalita ang abogado para sa tao. Walang Ultraman sa tunay na mundo. Para talunin ang masasamang halimaw. Nasa telebisyon lang ang katarungan. Sa huli, isang abnormal na may maskara ng Ultraman. Ang nagdala ng katarungang walang magawa. Ang kawalan ng tinig ng lahat. Ang dahilan ng pamagat na wala sa tinig ang dahas. Hindi lahat ay may konsensya. Mas madaling tumubo ang kasamaan at kasakiman. Tulad sila ng walang hanggang dilim sa kuweba. Kapag tinitigan mo ang kalaliman ay titingin at babaguhin ka. Hanggang sa lunukin ka nito. Ako si Feng Yu at gusto kong sabihin. Isang pelikula, isang review. Hindi lang tungkol sa pelikula.
kundi tungkol sa buhay.